Sa katingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, mayong adlaw, may gabi, may hapon, may buntag, agad sa mong pagduaw sa inyong nataran. Niya kita sa atong tulmanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May sinultihan skinaadman nagingon non potest esse Deuteronomy, quae non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ipasukan. Ang atong Ginoong Hesus mingon, pabilin mo sa akong mga pung. May baong mo sa kamatuuran, o ang kamatuuran, magaluwas ka ninyo. San Juan, Kapitulo 8, 31-32. Salmo 107, 120. Mingon ang Diyos, akong ipadala kaninyo ang akong mga pulong, aron mo maluwas, o mamaayo ang inyong balatian. Muna mga igsoon, musalig ta sa mga pulong sa Diyos kaysa pulong sa tao. Nagingon si Sirach, nga dagha mga tao nga nasalaag. Tungod kay nagsalig lamang sila mga pulong. Wa musalig sa pulong sa Diyos. Na Sirach, Kapitulo 1, 2-3. Nagadapit kami kaninyo mga igsoon ng atong tulamanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya uban ako karon niya si Brad Rodi Recasa, ang Master of Bible Contradictions. Kung mangutana ka unsay mga bahin sa Biblia nga nagsungayay o sinumpakiay, konsultahi si Rodi Recasa. Pero gusto mo kusay, pagitaan siya si Sagok Fernandez. Kita niya sad si John Porca, usas mga series sa Catholic Faith. Yan natin mga kauban karong tataon mo kuyog sa nato. Mubo nga pagampo. Sangan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langito nga mahan, Yahweh, sangan ni Sus kay mong anak, among gipangayo, ang among gikinahanglan. Tungod kay si Sus mingon, unsang mga butanga nga maayo, inyong pangayoon sa kong amahan, pinagi sa kungan. Iyan ang ihatag ka ninyo. Aron maghimaya ang anak ngadto sa amahan. Nangayo kami o Diyos sa kalinaw. Sa dakong kasamo karos kalibutan, libog-kalibog ka mga kinabuhi na kalas. Sa ubay-ubay na mga nasod nga naggubat. O giduo sa kami sa mga katalagman. Katalagman sa mga sakit nga dili maayo, mga linog, bagyo, mga sunog nga grabe kayo. Ug nahibaw kami Ginoo nga kini na sa Jeremias 29. Gumikan sa among mga sala, niabot kini makatalagman. Usa nagapaabot ka kanamo Ginoo nga makatabang pagsumpo sa mga katalagman. Pinagi sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, nga imong gitudlo kanamo, paglikay sa sala, nga imong gitudlo kanamo. Og nangayo sab kami sa panabang ni Santa Maria Birhen. Kaya ang pag-ampo nga to siyang anak, dili man balibaran. Amen.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nya mga igsoon, di ta maglangan ato na yung tagdo ning atong mga kauban niya. Unahon nato si Brad Chairman, Master of Contradiction of the Bible. Rudy Racasa, Brad Rod. Salamat Brad Sok. Ug maayong hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot ni Mong Sibya, labi na gyud diha sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Lila ni Erwin Gupong, Winnie Miro, o ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong paglantaw ka natong tanan. Aritas kasulatan, Brad Sok, sa Lucas 23:46. Jesus cried out in a loud voice, "Father, in your hands I place my spirit." He said this and died. Sa binisaya pa, unya sa kusog nga tingog, misinggit si Jesus Kristo, "Amahan ko, itugyan ko sa imong kamot ang akong espiritu." Human makasulti si Jesus ni ini, namatay siya. Klaro kayo, Lucas 23:46, human og singgit ni Jesus, namatay siya. Sa Roma 3:12, sa maing balita, Biblia na kanayon, "All have turned away from God. They have all gone wrong. No one does what is right, not even one." Sa binisaya, ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usa nga nagbuhat og maayo, wala gayoy matarong bisan usa. Roma 3:12, klaro kayo, wala gayoy matarong bisan usa. Kahibukan ba sa Genesis 1, sa maing balita Biblia ni kanayon naman, ang Ginoo miingon kang Noe, "Sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay, kay sa tanang mga tao Noe, ikaw lamang ang matarong." Unsa man ni Brad Sok? Sa Roma 3:12, wa gyud taong matarong bisag usa. Nya niya may usa lagi si Noe. Matarong man ni Brad Sok. Wa ka ni magkasumpaki Brad Sok ang Roma 3:12 ug Genesis 1, paliw ko og patinaw Brad Sok. Nasa Biblia na sa Salmo 51 versikulo 5. Ang Diyos namong og nalitok ni David ang nagsulat sa Salmo. Siya mingon, "Ang tanan nga tao nakasa ug ako magapahayag kanyo didto pa ko sa taguangkan sa akong amahan, inahan rather. Daan ako nakasa didto pa sa tiyan sa akong mahal nga inahan. Doon na ako isa." So kana sala ngan na nato og salang panulondon. Sa English nga na nag deprivation of sanctifying grace. Ang grasya kong makasantos gisapot man tos Ginoo. Gisulob mas Ginoo niya danog iba. Pero pagpakasa niya danog iba, gibukuha sa Ginoo kay gipuman man lang to niya. Mo na kitang tanan, do na kita sa mo na nga kanang paingon ni agibasa ni Brad Rudy, sakto man na nga naa sa Genesis 1 nga sinuwi sakay na sa arka kay dunay lunop nga kung mabugwak sa kalibutan. Kaya kung nakita nga ikaw ray matarong dinis kalibutan o sa katawhan nila. Kay lagi sinuwi nagbasa man sa maingon nato mga pulong nga mangguwa sa sa Dios. Niya gibasa na niya siyang salabutan. Siya ang tingog riyang nadungog nga likay ang sala buhatang mayo. So, sinuwi kumutao kasaasan nasa proverbio nga ang taong buutan og matarong mapukan sa makapito pero mubangon pa. So matarong na sinuhi pero napukan sa siyang sala. Pero nibalik sa Ginoo, gibiyaan niyang sala, mo siya niya ito higayon namingon Ginoo, ikaray matarong. Nga naman kay nakaamgo ka saon pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. Mo saan paglikay sa sala, mo sa gipili ta ka na mangoni ning mango sa mga katawhan ni dakong lunok nga walo ray na luwas. Mo na tubag nato sa pangutana ni Brad Rudy nga kanang pagkamatarong ni Noe di nagpasabot nga wa siya sa kay sa pagkatao pagkaniya nanay sa mo na nganlan og salang panulondon. Ang meaning ana deprivation of sanctifying grace nga gikuha sa Ginoo ang grasya makasantos busa naa sa tong kalag ang kangitngit, the darkness in our soul
means sin or absence of grace. Muna iuli na sa Ginoong grace nato kung kita maghinulsol. Muna itong tubag sa pangutanan ni Brad Rudy Racasa. Yan iya mas John Porcato, maminaw. Daghang salamat, Brad Chuk. Mayong gabi, mayong hapon sa mga abot ni Ining Sibya. Labi na dia sa Masin City. Nga naglantaw rong rasa. Sila si Brad Julius Jad Ubos. Ug sa tanan dia naminaw. Mayong hapon o gabi kaninyo. Pangutan na, Brad Chuk, nag-ingon man. Kamong Katoliko, bukumpisal mamugpare. Nga si Biblia, dito mas Ginoo, nasa unong Juan 1:9. Ug naabot sa Isdras, Kapitulo 10, Versículo 11. Kunya, pasaylo sa sala. Nga diya sa Marcos 2, Versículo 7, ang Diyos sa may nagpasaylo. Ang pangutan na, Brad Chuk, bugat magayon sa may katinawan yan. Ang katinawan niya na, kanang sa Juan 1:9, nga ningon sa Juan, isugid ninyo ang inyong mga sala ni Jesus, kay mo pasaylo siya sa inyong mga sala. So, dakong katanungan na, nga why do we go to priest and to confess our sins to priest? When in fact and truth, the priest is only human being and also subject to sin. Nganong mo ato pa magkagpare, nga kanang pare magkasama sana. Nganong di man mo idritso imong kumpisal, nga naa mas Biblia. Ono Juan 1:9. Nga bisag unsang imong mga sala, isugid ka na sa Dios kay mupasaylo ang Dios sa atong mga sala. So that is the word of God. That is truth. We cannot argue that. But the truth of the matter, God tells us that the priest was ordained and he has already the authority. Asa na mabasa? Nasa nasa Juan 20, versikulo 22-23. Gitigom ni Jesus ang mga apostoles. 15 mga pare di ay. 2 Pedro 5:2, ang mga apostoles pare. Kay hapit naman siya mukayap sa langit. Og mihuyop siya kanila, mingon, dawat ang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala, nga inyo gipasaylo na pasaylo na. Og bisag kinsang sala, nga wa niyo pasayloa, wa saan mo pasaylo. Words have meaning. Ang mga pulong doon ay kahulugan. Tanawa ang gisulti ni Kristo, humaniya, hatagig huyop sa Espiritu Santo. Bisag kinsang sala ninyo. Nga pare, bisag kinsang sala ninyong gipasaylo, napasaylo na. Bisag kinsang sala nga wa niyo pasaylo, wa mapasaylo. Ay kalipti nga words have meaning, ang mga pulong doon ay kahulugan. Ang pare, nga giordinahan sa Ginoo, ang pare, giyatagan niya gahong pagpasaylo sa giyatagan niya gahong sa dili pagpasaylo. Kaya na may magkumpisal balik-balik lang, murag maghunaw sa tubig kada tuglapo kung maghunaw sa tubig. Sige pagsunod, kumpisal sad. That is insult to the Holy Spirit. Kaya yung pagkumpisal, doon ay elemento. Amendment. Masa ng amendment, nga human ko makakumpisal o kita makakumpisal, doon na ito tulubagon ka na pagbag-o sa itong kinabuhi. Kaya naghinulsulta sa Ezekiel 18:37, nag-ingon. Ngang tinuod nga paghinulsol, maong paghunong pagpakasa. Yang ano man nga, kanang tingugan ni mo dong, ikaw na maghihapon na itong kumpisal niya itong Birnes. Kada Birnes magkakumpisal, siya kumpisal ko kada Birnes pa rin, kay naman ko'y kabit. Natuon ako, di na kumuhatag ni mong pasaylo. Kay mo lang gihimong gihunaw-hunawan sa imong hugaw nga kamot, dili sa pagbag-os kinabuhi. Muna, nanas Biblia. Kunya nasa Josue, Kapitulo 7, versikulo 9, Zacarias 1:3, si Josue labaw nga pare. Siya ka nakasa, nangawat. Masay pong ni Josue. Akan, kasa ka sa Diyos. Sultihi ang Diyos imong sa. Pero nga, kumpisal na ko, nga isugid ka na ko imong sa. Pare mo na siya. Sa 1 Samuel 12, 13-14. Unsa ka importante nga doon ay pare. Si David purtin naghanag sa makalilisang
pangabit mo tinaghanang ka pinasa libok. Niya pagigwapa kay babae siyang gingharian niya pag yung gisakiyo asawa din ni Uriah kaysa si Uriah defender of David sus gubat ningon na si Uriah pahulay la si imong gingharian yor ako rin tubang anang gubat daghan na kay sa samad maayo na lang niya banyaga kay si David ang gwapang asawa usara gyud asawa ni Uriah gisakiyo so nabuang si David sakiton himatyon pagabot ni Nathan nga usa ka pinialan sa Ginoo purting lipayan ni David murag nakaamgo ba nga hapit na siya mabuang salamat ug siya miluhod ug misugid siyang sala ngadto ni David si David nag aninaw kay do naman siya gift of somewhat knowing the thought of man ningon siya David kay bawo ko naga hinulsol kag tinuod nagluha ang imong mata busa ako musulti kanimo nga karon makabalik ka sa imong trono mayo ka na kay imong masala gipasaylo na sus otoridad ni kuno ni Nathan nga gipasaylo na ka sa Dios pinagi ni Nathan ya naayo pang iyang sakit mo na nga ang pare mahinungdanon kayo mo na instrumento sa Ginoo 2 Corinto 5:20 we are somewhat instruments of God to enlighten men. Kami mo nga pinyalan sa Diyos, mga pare, mga apostoles kaniadto, aron sa paghatag, pagpasiguli sa tao ngadto ni Jesus o ngadto sa Ama. Muna, na nang umpisal. Asa mabasa? Nasa buhat 19:18. Samtang nagwali mga apostoles, daghan nangabot ng mga nailain lang nga dito gikan. Pero natandog sila sa mga pulong sa mga apostoles kaya titisok sila kasing-kasing. Kurog sila. Unsa ka makalilisang ang impierno. Pilo-piloon ning kayo sa kalibutan dili makatupong sa kayo sa impierno. Yawa pag yung katapusan. Pero ang inyong mga sala, unsa kadaghan, pasayloon sa Ginoo karon dayon kung kamo maghinulsol. Unsay paghinulsol, maninguha ka sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi o hunong kapagkasa. Nangumpisal na sa buhat 19:18 ug daghan ang nangumpisal ngadto sa mga apostoles. Na nangumpisal. Busa na sa Biblia. Ya ang pinilan sa Ginoo may gahom paghatag pasaylo. Ako nang gibasa ganina. Ang mga pare gihatagan gahom sa Ginoo. Kinsang sala ninyong gipasaylo na pasaylo na. Kinsang sala ngo ninyo pasaylo o awasan ng pasaylo. Muna sa Biblia na ay kumpisal nga linain gawas pagsugid na to sa Dios wadto tas pare. Kay ang pagpasaylo sa pare, pagpasaylo sa Dios. Muna atong tubag sa may pagutana niya arita ni Brad John Purka. Ikaw ba nangutana, John? Oh. Balik na mo do. Oh. Salamat Platsok o maayong hapon pag-usab sa tanan ginato mga televiewers. Labi na gida sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City nila ni Doring Nakurda, Merlo Gokong og ni Dondon Ansani Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Platsok sa gipadayag 12 Tudling City. Then war broke out in heaven. Miguel and his angel fought against the dragon who fight back with his angels. Unya, may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Gipadayag 12 city, ang langit di ay dito magubat sa langit ang mga anghel ug ang anghel sa siyawa. Sa buhat 10:34, Peter began to speak. I now realize that it is true that God treat everyone on the same basis. Sabi ni saya, si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Buhat 10:34, klaro kayo, ang Dios walay pinalabi. Sa Esdras City 24, miingon ang Ginoo, kinahanglan nga masayran ninyo, nga gidid-an ko kamo sa pagkubrag buhis sa mga pari. Gidid-an usab kamo pagkubrag buhis sa mga magbalantay ug sa mga nag-alagad sa templo sa Dios.
Miski sa gididan, ang mga pare kinanglan gididan yun. Ayaw yun yung kubrahi buhis ang mga pare. Wa man ka ni pinalabi ang Diyos Bradsok. Ngano ang mga pare, di mapabuhisan. Unsam na iyan yung pinangga Bradsok. Paliw ko na pagpatay na ako ni Bradsok. Wala ganing master of contradiction. Ang mga pare sa panahon sa daang tugon o sa bagong tugon, panitan sa bagong tugon, panahon ni Kristo, panahon sa modern times. Nga mga pare, doon na sila ay vow of celibacy. Panaan sa pagpuyo sa putli nga kinabuhi. Kanya, vow of obedience. All religious vow of poverty. Nga dili magdato ba? Ang mga pare, dili magdato. Sa ito pa, ang makita sa parokya, doon ay stipend souls kahago ang pare. Muna magamit na nila silang mag-uban nilang sapatos nga nadunot na ilang mga sinina nga ginanglansan nga isulob, paliton mo na. Pero di sila magdato. Muna siya. Muna nga, ang mga pare sila ang tugon, imong gibasa man mo sa Esdras 7:24. Ningon ng Diyos, ayaw pangayuig buhis ang mga pare, kay wa na sweldo. Suhol sa kahago sa pare. Sa Nehemias 10:18, naingon nga, ikapulo. Doon na mo, kamo mga mag-uma doon ay bahin ang simbahan, kapulo. Ya mo na sweldo sa mga pare. Gamay ra. Muna iyo ayaw na mabayarag buhis. Pero nag-iyon diya, ihatag ni Cesar, si gobyerno, ihatag si gobyerno. Ang iya sa gobyerno, ang iya sa Diyos, ihatag sa Diyos. Pero sa pare, di na siya pangayuan sa gobyerno buhis. Ibaw sa taas gobyerno niya na. Gawas og mibong tag nadato mo ni pariya. Nindot ka, 5 naman ni gwapo kay sakayan. Nagnegosyo ng gold China ba? Niya sa pamaligya sa mga parokyano, purting natua. Dipos, unsa nang gidipos? Gitangtangan siya katungdanan sa pagkapare. Di na siya kabisa. Nga naman, yan naman giyatakan ang panaan nga naay salapi pero para la sa kinahanglan nila. So muna ron nga kinahanglan nga pare dili pabuhisan. Yan na sa Biblia is thus yes, Kapitulo 7 bersikulo 24. Nya daghan pamantag mga painumdum nga atong tagdon ato sang dapat ay mga kauban sa ato sa taon kining manungdanong kay pahibaw karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are
I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Maigsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Pasalamatan ni Brad Dodong Limchua nga atong president sa Cebu Catholic Television Network, iyang kapikas Dayan, mga staffers sa CCTN, atong pasalamatan. Iya salamatan sa natong dako uyamot ang magagahom nga Diyos. Kay karong adlaw, September 30, Martes, dako kayong hitabo sa katedral nga atong arsobispo nga nialagad kanatong taon-taon nga mga katuigan, si Arsobispo Jose Serofia Palma, nga nyabot na siyang panuigon, nyabot nga siya mo pahulay usa pero dili tired. Retired pero dili tired kay sige gyapon siya mangalagad sa Ginoo. Salamat kay tani Arsobispo Jose Serofia Palma, nga atong nahimong amahan sa Archdiocese of Cebu. Sa dugay-dugay yung magkatuigan, gihimo niya ang paghalad siyang kinabuhi, ang pagpakitag may panikingnan, o pagmahal sa katauhan sa Diyos, o may niyang pagduma sa mga pare. Niya gipulihan sa taga-Bohol, na akong amigo, si Obispo Alberto Alberto si Uy, migo kay nako sa dito sa Bohol na sa parokya, nakaadto ko nakahatag og Bible study. Niya naagyo siya passion sa Word of God, pulong sa Dios. Matulun-anon kayo bisag mubo ra iyang mga murag do na ni kuanda. Hello. Okay, siya ni. Oh. Kining wata sa kuha kay apit man may muman si kuandong programa sa CCTN pa ko. Oh, thank you. So, nga ang atong pagbarug sa kamatuoran kinahanglan kitag pangulo nasa Biblia kadtong nangandoy o pare nangandoy o pagkaobispo nangandoy siya mayo. 2 Pedro 2:25. Si Kristo mao niyong magbalantay siya obispo sa kalag. Sa tapang ang modelo sa pagka-obispo ang atong Ginoong Kristo. O sa nalipay kay mga Subuanon, pagakpak. Nalipay. May kugmaong mi hangop sa atong bag-ong arsobispo, si Alberto Uy. Niya ligdong kayo ning tao, buutan, mapapsanon, og naagi sa Facebook ka mga mugbo nga pagtulunan pero makataltag kita sa leksyon sa kinabuhi saon pagpuyo sa kinabuhi nga sumala sa gitudlo ni Kristo. Mao na nga nalipay ta sa atong bag-ong arsobispo, atong hiyangog pagayo, gunindot kayo ang celebration o Santos nga Misa o giduo siya sa ang priest liaison from the Vatican saka Charles, Father Monsignor Charles nga may sa kay ni pagkigpulong. Niya may sa pagkigpulong ni Arsobispo Palma aging panamilit o ang sulti pagkigpulong ni Arsobispo Uy. Ningon siya nga, I am here in Cebu. Oh, I report I'm ready to serve you. Pagkakpak ng mga tao. Kaya naibaw sila nga ligdong o buutan kaya ng atong obispo, oy, nga niya na uban nato. Atong tabangan sa pagampo, dilibya sa yun ang pag-atiman sa kapin sa mga pare sa Sugbo. Kapin kun kulang, mga 400. 400 kapin. 400 kapin. Diocesan lang na. Diocesan ng preso, ilapot ng mga religious. Niya maglison kayo tag buhay sa 20 kabok baka, sa 400 ka.
yung mga baka, kana mga cow ba. So muna nga, yan po na itong atong arsobispo kay with regard to good example, we can really somewhat sense him. Kasentido ta niya. Og niya nga itong duha kakauban niya si Brother Aling Bacalso sa Catholic Lay Minister, niya po si Dennis Bacolod, unahon na to, si Brother Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi kanimo, may gabi o may hapon, may adlaw sa tanan na kutob sa ilang paglantaw sa takna nga ilang atiman karon. Nya, Brother Sok, dunay usa ka vlogger sa Facebook nag-ingon nga dunay iglesia nga gitukod si Kristo niadtong 1st century. Pero kini sila wa makatuman sa ilang sa sugo sa Dios ug ila ring kutloon ang Exodo 20 nya 8:9 ningon dito sa 8 nga hinumduman mo ang adlaw nga ika-7 og sa unong ka adlaw sa 9 tapuso nimo ang inyong mga buhat ug ipanalanginan sa Dios ang ika-7. Sumala pa si Genesis kapitulo 2 bersikulo 2. Nya, Brother Sok, ang pangutana dinhi ngano man kuno nga wa man makatuman ang mga Katoliko giusab man ang adlaw ipapahulay. Dili naman ika-7 kundi ang unang adlaw naman sa semana kun Sunday. Sa ato pa ang konklusyon nila mao nga kining mga Katoliko nagsupak sa sugo sa Dios. Palihog kuno patinaw, Brother Sok. Salamat kayo dugali kay muning na tandog kining maong isyu kay uban sa atong pagtamod sa mga Seventh-day Adventist ato sa silang girespetahan, pero we must come across and approach the fact written in the Bible. Sa igpapahulay nga Sabado, ni Salmot magod si Moises pagpili, nasa Balaga Sulatan, si Moises, nagpili gyud ang iyang ipili sa talaan sa adlaw Sabado. Maong Sabat pa. Sabado man kinatsila na. Maong Saturday. Kunya, niabot ang panahon nga nakita og nasuat niya sa Exodus 31, 14 ngadto 15. Ngay labihan kay istrikto ang balaod nga igpapahulay. Mo lakaw ka maghihap ka si mong lakang kay sobra na patyon ka. Nya bisag unsa, bisag gutom ka kayo dili ka traverse your farm, dili ka kana si mong kaumahan pagpananggi aron say pagkaon nga bata, patyon ka. Og mamunit kag kahoy kay gusto kang maglungag, patyon ka. Na nasa Numeros nga dunay tao nga namunit og kahoy tungod kay maglungag, gidakpan o gibaton, buak ang kuog, patay. Ang asawa siyagit sa kaguol na siya ibana. And strange wisdom came into her. He said, where is justice? Mamunit og kahoy, patyon. Ang pagpatay dili sa. Tiyan mo na. Muna nga, ubi ratio legis sisat, lex sisat. Palikon ako, nindot ng linatina. Ubi ratio ratio sisat, lex sisat. Ang sa buta ko ng kahulugas balaod, ang kapuslanan sa balaod, wala na, dili na matuman. Punungan na balaod. Muna ang Diyos mo nagpahunong, dili ang Katoliko. Nanas Biblia. Basahan lang Biblia, balik-balik ka lang na. Oseas 2:11. Isaias 1:13. Mingon si Yahweh ang Diyos. Ang adlaw nga igpapahulay nga Sabado, wala na ko'y kalipay silang pagtigom. Akong pahunungan ang igpapahulay nga Sabado. Kasi Isaias 1:13, wala ko'y kalipay silang katiguman sa adlaw ng Sabado. Wa man mingog Lunes, wa man mingog Domingo. Sabado. Pahunungon sa Dios. Yagit sa matang musungag. Kinsa tang mo disobey and contradict him. Kinsa wala. Wa tay mahimo kay magagahom ang Dios. Unya naa sa Biblia, naa sa Hebreo 4:8.
Ganingon San Pablo, kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisigot og laing adlaw. Because Christ was a victim of very heavy penalty. Nga naman, ang babae nga sakiton og cancer adlaw Sabado iyang gitambalan. Ang batan-ong lalaki nga sudlagyawa na San Marcos 1:22. Gihinginlan ng iyawa Sabado. Dako kay salaod si Jesucristo batok sa mga Hudiyo. Mao na nga ningon ang Dios nga ang pahunungon. Ya, ningon ang Ginoo kun doon ako'y balaod ayo nagsupaka. Na sa Ezekiel 28:12. Busa ipahunong na. In 40 days after resurrection of Christ, He accompanied His apostles 41 days. Di kakabasangan yan ng 41 days. One of these days na may Saturday. Nga nung nga siya masuod Saturday. Ang mga Kristiyanos, ang mga sumusunod niya, nisuod sa kalawak, arong pagsimba, adlong Domingo. Og si Jesus misulod. Milapos sa bongbong ang mga abli. O mga siya Pax Bobiscum. Sa may meaning ana, nga ang kalinaw na ana ninyo. Huwag ang kasamok. Busa, ang kasamok may tungod sa Sabado, nga gipahunong na, pulihan sa adlong Domingo. Doon na ba'y mabasa? Question ana, where can you find the Bible that Sunday is Sabbath? Nga ang Domingo ipapahulay. Na, Leviticus 23:39. Ningon ng Diyos, ang unang adlaw sa simana, Domingo man na. Usa ka adlaw ipapahulay. Way buluhaton nga buka. Simba ka mo niya ang adlaw. So, nana. O sa San Juan 20:16, mans pagkabanhaw ni Kristo, ang mga apostolis nisulod na sa lawak alampuanan og si Jesus dito sa Domingo na. Nasa balang kasulatan sa Buhat 27. Nga matag Domingo, mga apostolis magtigong pagsimba. Domingo na. Muna nga naay mabasa sa Biblia. Ang atong dakong pangutana, do we obey or disobey God? Ngani, na may challenge ana. Ningon magino, akong pahunungon ang adlaw Sabado ng papahulay. Wala ko'y kalipay silang panagtigom. Asa na mabasa? Ilista na. Osias 2:11. Osias 2:11. Mao na, gilis na ng Domingo. Kanina naman si atong amigo nga ni Asad si Brad Dencio Bacolod. Dens Bacolod. Okay. Mayong gabi mayong hapon sa tanan natong mga viewers. Apan una ko mangutana kanang ato sang i-welcome ang atong bag-ong obispo, no, si Bishop Abit Uy nga taga Ubay, no. Og si tatay og si nanay Dayan nga naa sa ron sa Hong Kong, nagtan-aw sila nato. Tuwaro sila sa Hong Kong. Hong Kong, China with love. Oo, tuwa sila. Sangya sila, mabalik sila Bernis pa. Now, ang akong pangutana ron, Brad Sukis, may tungod sa tradisyon. Gisgutan sa Biblia ang tradisyon. Pero kita nasa tradisyon, naabay ka, pareho ra ba niya ang tradisyon nga naa sa Biblia o ang tradisyon na atong i-practice karon? Kung dili nga no maunsa man ang nakadiferensya nining duha ka tradisyon. Sa panahon ni Kristo doon na tradisyon. Nga mga pagtulunan nga pinagi lang sa baba sila mga pangulo, niya ang maong tradisyon sa mga Hudiyo, miyatak sa dakong sugo sa Ginoo. Mo'y pong ni Kristo. Tungod sa inyong tradisyon, inyong gitakan ang sugo sa Ginoo. So, natay mabasa sa Biblia niya. Ug doon na sa tradisyon nga, gikan sa Diyos, na nasa 2 Tesalonica 2:15. Nga ningon ang atong makagahom nga Ginoo, nga si Pablo yang gisugo. Ug San Pablo mingon, kini nga atong tamdanan sa pagtuo, 2 Tesalonica 2:15, ang nasulat, ang balaang kasulatan. Ikaduha, ang tradisyon sa mga apostoles. O ang magisterium kung magtutudlo ng mong simbahan. So, naagi apostolic tradition. Nga ito sa basaho. Niya sa Isaiah 59,
ang katigwangan nagpahayag yun nga itudlo sa binaba o tradisyon ang mga pagtulunan sa kabataan, pag-aga kanila, o kini inyog yung buhaton ang pagtudlo kanunay sa tradisyon. Mabasa na sa Isaiah 59, niya versikulo 21. Na tradisyon. Yaon siya kalainan sa tradisyon kaniadto sa atong panahon karon. Well, doon namin nga na ito mga cultural traditions. Nga di na ito mabasa sa Biblia gibansay sa mga katauhan sama sa Nobyembre 1, Nobyembre 2 nga naghandom kita sa mga nangamatay na itong ginikanan mga igsoon na minahal sa kinabuhi aron pag-ampo ngadto sa Dios alang sa kalinaw ug kapahulayan ug pagpadali sa kalag nga napasilinisanan o na sa Biblia sa 2 Macabeo 12 43, 44, 45. Maayo balaan yung gibuhat kamo mga buhi nga naghandom sa nangamatay, nagampo para sa nangamatay alang sa pagdali sa ilang kahimtang. Bot sabot ang soul sa purgatory. Na tayo mabasa. So, mo na nga ato nang gibatsay pero why nag-ingon nga Nobyembre 1 ha, Nobyembre 2. Mo na nga natong cultural tradisyon na. So wali ko na to nga dunay kalainan ang atong tradisyon karon ug sa tradisyon sa panahon ni Kristo. Dunay na tradisyon panahon ni Kristo. Niya man si George Turfield. Niya salamat kay George sa imong pagpangatupang sa pagpaambit sa nganlan natong exchange, friendly debates nga ato man ang gibansay pero dili kita mangaway kay ang pagdebate nga mangaway na di na iya sa mga gahom na nasa gahom nga maitom nga mao iya siya. Yes no. Dahil salamat Bradsok, may hapon kanimo niya, may hapon ka na itong tanan, ilabi na sa itong mga televiewers na kanunay nga nagsunod niya itong programa o sa mga online viewers sa FB, may paglantaw ka na itong tanan. Niya akong greetings diya sa mga Alpual Cebu, sa kapikas kang si Lourdes Ferrer Torrefil, na naglantaw karon niya diya sa poblasyon Hitapi Bohol, sa kung igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas o siyang kapikas nga si Kuya Badoy naglantaw po. Kaya dito sa Katarman, Liloan, Cebu, si Brad Rumbil Sotirol nagkanunay nga nagsunod niya itong programa ayong paglantaw karatong tanan. So ako pungta na may tungod po ni sa gadayan issue Bradsok ba. Kay matud pa sa atong mga GDL group Bradsok nga ang meaning daw sa kamatayon sa Dios mao nang panagbuwag sa lawas o kalag. So kung magsiparit ang lawas o kalag mao nang kamatayon kuno sa Dios. Nya karon Bradsok diha sa ilang libro Bradsok katong ilang katekisip ug gaday doctrine Bradsok sa katong page 33 nya question 4.14 sa question 4.14 nag-ingon dito Bradsok nga man is a union of body and soul. Unsa kuno nga ang kini kunong man kining tawo mo ni ang panaghiusa sa lawas ug kalag. So mo ni Bradsok nga kung mag-union ganin lawas ug kalag Bradsok gitawag siya man pero mahibong ta Bradsok kung magsiparit na Bradsok dili naman man Diyos patay literal naman kay mao man ay ilahang meaning sa ilahang kamatayon sa Dios panagbuwag sa lawas ug kalag Dios mo kuno namatay kung magsiparit. So mo na Bradsok nga kung mag-union Bradsok ang lawas ug kalag tawag og man. Unya kung magsiparit dili naman Dios na nya patay literal. So ang pangutana Bradsok gusto kani ilaha Bradsok kini ilang panudlo nga dili naman man hinuon kung magsiparit Diyos patay literal naman hinuon pero kung mag-union man pero kung magsiparit Diyos patay literal palihog ko kung pagpatinaw ni Bradsok sakto pre ila Bradsok. Kuno ba na nato ang literal na nga ang tao ikamatay magbuwag man ang kalag ug lawas. Nya namatay sa dang Dios. Duha na namatay. Sa teolohiya na non acceptables. Ang binisya na dili na madawat. Nga naman nasuwat. Nasuwat nganong nagpagkatao ang itong Ginoo aron siya mamatay. Tungod kay iyang pagka-Diyos dili mamatay. Nasa Catechism page 41. Noon na imprimatur ni Archbishop Socrates Villegas. Ningon siya diha sa pagpasakit, pagtubos kanato, gitugyan ni Jesus ang iyang pagkatao
aron mamatay. Kay ang iyang pagka-Diyos, dili mamatay. Itugyan niya. Ang iyang pagkatao, aron mamatay. Kay iyang pagka-Diyos, dili mamatay. Sa Biblia, niya may dako kayong marka diri. Sa Biblia, naa sa San Juan 4:32, 34. San Juan 14. Nganingon nga, kami nahibalo sa kasuguan. Mga maalamon ng mga tao. Kami nahibalo sa kasuguan. Nga ang Kristo magpabilin nga buhi, dili mamatay. Wow. Litra por litra na. Nga ang Kristo magpabiling buhi, dili mamatay. So, di mo, doon na sa Biblia, napasod sa Hebreo 7:24. Nga si Kristo buhi sa kanunay, kanyang pagkapari, walay katapusan. Litra por litra na. Di ta kasungag sa Ginoong nagsulti na. Kay kanang gisulti sa mga propita o labi na sa mga apostoles, gitudlo na sa balaang kasulatan. Kami nahibaw sa balaod. Ngun sa balaura. Nga ang Kristo magpabiling buhi, dili mamatay. Yang anong patyon magyod? Ug duhan ay namatay ang Dios. Namatay ang pagkatao, duhan ay namatay. Ang saktong ginana, miingnon ta pagsulti nga ang atong Ginoong Kristo isip Dios na nasa 168 sa Teaching of the Catholic Church. Ang in English na the Godhead of Christ unimpaired, only His human body and flesh that died. Ang iyang pagka-Diyos unimpaired, wala maunsawa mamatay. Ang namatay radi ang iyang pagkatao. Dugma ka na. Page 168 sa libro, Dogmatic Book, Teaching of the Catholic Church. Page 168. Nga ang iyang Godhead, iyang pagka-Diyos, matod pa, unimpaired, sa wa maunsawa mamatay. Nga namatay di kaniya ang iyang flesh o iyang pagkatao. Dugma na. Yung magkasupak tagdugma, nabi panultihon diya sa canon law. Nga kung nato ganyan supakon dugma, automatically irehista. Di ta mahimong saktong katoliko. Nabay Diyos mamatay. 4:18 sa buhat. Nga kung doon ay usa kakahimtang nga tawgog Diyos, pero wala diha niya ang kinaiya sa pagka-Diyos, dili na tinuon nga Diyos. Nana sa Roma 1:23. Ngang himaya sa Dios nga dili mamatay, giguyod nila sa ubos. O ni parehas sa tao, parehas mananap nga mamatay. Ang kahimtang sa Dios nga dili mamatay, giguyod nila. Giguyod. Aron mahisama sa kahimtang sa tao mamatay. Pubusag, mamatay ang tao, separation of body and soul. Mamatay pag yun yung pagka-Diyos, doon na namatay. Muna yung non-acceptables. Against the commandment of God, against the teaching of Christ. San Mateo 4:24. What is God? God is Spirit. Kaalam 12:1. The Spirit of God cannot die. So, dako ng istorya sa Biblia nga dili na ito mabangbang og sa mga katarungan. May katarungan, pero mauna ito isulti sa kay diya pa may atong kauban. Dennis Marquez. Daghang salamat Bersok og mayong hapon kanimo og sa tanan nga nagsunod sa atuang programa kating-awa na sa pagtuong Katoliko. Unya Bersok, greetings nako ni Brad Alan Tanggapan diha sa Mandawi, ni Attorney Mark Johnson Cesar og ni Brad Edwin og ni Brad Boy Paraguso diha sa atong Cope Minganilla. Maayong hapon kaninyong tanan. Bersok, ako pangutana Bersok, mahitungod ining inquisition nga ang mga laing sikta nag-ingon nga kining inquisition buhat kini sa mga pari. Unya Bersok, dunay daghang mga Kristiyanos nga nagtudlo og mga irehiya gipamatay sa simbahang Katoliko. Doon na sila'y basahon Bersok, katong basahon ni John Hus nga gipatay sa mga Katoliko ang mga Kristiyanos nga dili mo dawat sa cross ni Kristo o sa mga doktrina sa simbahang Katoliko. Ako pangutana Bersok, unsa may nahitabo sa inquisition nga ang simbahan gipasanginlan man nga maoy nagpatay sa libuan ka mga Kristiyanos nga musupak sa doktrina sa Iglesia Katolika. Palihog og patin-awan ni Bersok. Nasa World History page 272-74 ang saysay sa Inquisition. Kana Inquisition mao panglutos, pagpatay sa mga irehis.
Nagingon ang history, world history, nga doon ay inquisition. Ang nahitabo mo nga ang mga dili katoliko nagtapok sila. O gusto nilang mahunong ang increase the number of Christians, Catholic Christians. Ilang gihimo ang usa ka pagpanglutos sa mga Katoliko. Dili ang paglutos nga pinagis baba. Ilang gisunog ang mga monasteryo, kumbintos nga pare. Grabe. Busa ang gobyerno ni hatag pagkanaog silot sa kamatayon kaya that is public violation of peace. So, muna, ang simbahan niintra na nga ang mga heretics, ang ilang silot, excommunication from the church. Sabot, giputol na sa simbahan. Period. Pero ang gobyerno sibil naglantaw nga, kining nga tawhana, nag-atake sa Katoliko, dili lang sa pulong. Ang violation of peace, ang pagsunog sa mga monasteryo, o paggukod sa mga pare. Busa doon ay Compton's Encyclopedia. Nagtudlo na, Compton's Encyclopedia. Isuod ang gobyerno sad, mosilot sa kamatayon, kanamaong mga irihis, nga na pakapinan ang ilang pag-atake sa Katoliko, pinagis violence. Then, the government came in for punishment of death. Muna nga, kanang Compton's Encyclopedia, non-bias na siya. Muna gipibaw lang ta. Busa ka nang ingon nga, ang mga pare gawin nagpatay, dili na mahimo kay naikanon law, nga ang pare gani, dili na kay eskwela doktor, kay sa doktor paagas yung kag dugo. O circumcise ka, paagas yung kag dugo. Dili ang usa ka pare magdoktor, bawal na, unless doon na siya permission from the Pope. So, mao na nga, dili ipaagas, magpaagas yung dugo, unsa na pagpatay. Kaya doon na yung mga pare nga, niapil sa gira, upan pa niya nga, watuguti sa obispo, kayo mo pumatay, iya na, personal na niya. Dili sa simbahan. That is truth that matters. Og na ay Compton's Encyclopedia, pangitaan na, gisay siya yung klaro. Pero karin na sa gawas, lain ang istorya. Gipangihaw sa mga pare, gisunog, mo na nga, ilar sa na. With due respect to that, but they are responsible that to God, because that is thwarting the truth. Oh, Dog. Panapos lang ba so kay kuan man lang. So, salamat kayo sa imong pagtubag dito ang Ginoo manalangin. Basta, ampol lang kita. Yeah. Namo ko'y programa sa Purabuyag na sa Plaza Independencia kada Domingo. Welcome na nako. Doon mo hagit na ko og debate. They are welcome. Pero, nayo tayo rules. Ang debatihan na to, kana mga tema nga ikinahanglan. Niya way sakgaway, way sagitay, samtang nagsulti pampikas din nato sa gaon, niya dili mo out of order, way personalay, dili mo sulti mga po nga personal, niya ato sang tagdon o tahuron, doon nag-moderator, doon ay timekeeper. O guwa ka din ng rules, sorry, I will not welcome that kind of debate. But kada Domingo, we welcome you. Yeah, friendly, and you will experience somewhat a happy kind of debate. Kay dili ingon pulos na mo daog apan atong tanawon kinsa nagsukad sa kamatuoran, kinsa nagsukad sa Biblia ug sa mga dagkong referensya. Unya ato dayong pasalamat ang mga taga Talisay nagpasalamat pagkayo. So sa kateksaon nga mayor batanon top-notcher sa mga awards. Ay national award niya, Samsam Gulyas. Katong COVID, kadaghan kayo nangamatay sa Talisay, COVID, iyang gihatag iyang kinabuhi sa pagpangita og luna. Ma-isolated katong luna na sakit. Hangtod natakdan siya, si Samsam Gulyas. Pero naulian na sa taon. Manya, daghan kayo iyang gihimong mga proyekto. Mingo sila, bara-bara. Baba, tinagalugban. Ya, dili na tinuod gano na yung mga proyekto ang Mayor Samsam Gulyas ug si Ria Gulyas. Mga babar na nila istorya na dili tinuod. Duha was Talisay. Ang atong
munisipyo kaniadto mo na gihimo og school gamay ra kayo. Ang atong mga estudyante sa Talisay mo igabot na sa graduation 6,000 to 800,000. So nagtukod ang mayor purti dagko ang mga building sa eskwelahan. Nya kana baybayon nga labihan kahugaw kaniadto limpyo na. Nya do nagyoy mga stalls, mga may kay nindot kay pagkahimo nga nay maninda orderly. Nya do sa ka building diha nay sports, nay basketball court. Nya ang dako kayong wanang sa poblasyon school nga ngilan kay tanawon nga ginindot na gyud ubal nya sa Talisay poblasyon anto nagita sa Talisay proper sa Luyo naidawha ka dagkong building usa na mo ang para sa dialysis kada bitong do na natay sakit nga hugasan na atong dugo hugasan na atong tubig sa lawas na to tuyok man na punti man dako ang bayranan sa mga private hospital. Pero dito way bayad. Talisay Luyo na way bayad. Nya ug mo eskwela in taon nga bata nga kabus, way tuition fee. Kung moadto ka sa ospital sa Talisay, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Ningon lagi, anong ingon lagi na wa ko na nahimo ang mayor, way nahimo ang kongresuman. Ang kongresuman suroy sa mga barangay. Nangitag kinsa mga masakiton, kinsa na kinahanglan og tambal, iyan ang giyudahan. Suroy sa mga barangay. So mo na nga ang mga bungol nagkadungog. Nya mga butan nakakita. Pero ang uban nga dunay mata, dunay dunggan, mubalibad nga wa kanoy nahimo ang atong mayor si Sam Sabgolias sa Talisay. Dili na tinuon. Mo na nga kada Huwebes ang mayor kauban sa mga teams, Dilipit teams basket, motos mga barangay. Gadag, mga nurses, mga doktor, tambal daghan kayo. Lain-lain nga serbisyo. Lain-lain nga serbisyo. Busa doon ay bugado. Kaya doon ay mga nag-away diha itong siyuta na imong resolve. O guban pa. So, mao na nga, ang ato lang, telling the truth. Turutin lang tas tinuod. Dito hamsulting baka kay magkasama ta. Muna ingon ako nga, kung mudoong mo sa Talisay, suruya lang. Unsa ang improvements sa Talisay. Muna nga, doon na pa dahil siya. Action agad. Kung simbako, doon ay masunog. Diha dayon. Tabangan ang nasunugan. O sa poblasyon, ibangon ang pilato, 34 kabalay nga na sunog. Nasunog sa silong sa kining Mananga Bridge. Mga 1,001 ang mga lumulupyo. Nya 22 o 24 ka balay sunog. Ibangon na sa tabangan na Mayor Samsam o sa mga kaigalaan niya sa gabas. Daghang kay salamat ang Dios mga panalangin nato. Bisag dili nila ang labot sa relihiyon, pinunaan ni sa relihiyon. Sa panundo sa relihiyon. Tabaging na kinahanglan. Nga ikaw nga maghimo niya na, yung Ginoo, lutuson ka. Pero way sa payan. Padayon na ang imong buhat nga mayo. Sa mong lagdunay pasipala sa imong ngan ay nagpagbawa sa dautan. Paninguha pagbuhat og mayo. Ya humanamanta sa atong mga pagpambit, pasalamatan ni Dodong Lemchua, Catholic ang atong programa Katinawan sa Pagtuo. Nakasalamat ang Diyos magapanalangin nato. Perseverare